Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito, kung di nyo napansin noong mga nakarang araw, di ba? Nauna nangyari ito na nabuking ho sa isang Senate hearing ang participation ng China sa paninira, di ba? Nag-hire ang China ng PR company rito sa Pilipinas na nag-hire ng isang katutak ng mga troll. So, nagkaroon sila ng troll farm dito. Pero maalala ko lang din ng mga nakaraan, ang China nakikisali na rin sa pagpopromote at pagpoportray kay Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, right? Nakiki-fake news sila rito sa mga usapin dito sa Pilipinas. So, nagkakatugma-tugma kung tutuusin. Kaya pala din, in the past few months, anong nangyari ay, maski last year maraming mga umaatake ng mga iba't, sabi ko biglang dumami yung mga vloggers. 'Di ba? Dumami yung mga vloggers at ang target nila kung sino yung bumabangga sa China, yun ang sinisiraan nila. Yun ang inaatake nila. Labas na po dito yung mga known vloggers na pro-China. Alam naman natin, ako naniniwala ako sa sinabi ni Senator J.V. Ejercito Estrada, 7 million ang bayad sa kanila ng China. Hindi na lang natin alam kung ito ba ay a year o ito po ba ay monthly. Di ba? Ngayon, mga fifth column. Di ba? So ngayon, etong ginawa na to ni Tolentino, sabi ko nga, alam nyo, dapat talaga tama ako, na hindi na po natin dapat pang pagdudahan si Tolentino sa kanyang intention kung siya ba ay magiging pro-China o pro-Duterte. Diba? Na gano'n ang tuta ni Duterte. Kasi sa akin lang tingnan nyo, sa usapin ng West Philippine Sea, sa lahat ng mga DDS senators natin, tanging siya lamang po talaga yung outright na nagkukundina sa ginagawa ng China. Right? Tapos ngayon, dahil po sa may tatak Duterte siya, nako, ayaw po siyang tangkilikin ng mga supporters ng administration, ng mga loyalista. Marami sa kanilang ayaw sa kanya. Doon sa mga DDS, syempre, ayaw na rin sa kanya. Diba? Pero sa akin, yung pagdududa ninyo, ito matibay ng ebidensya ito. Na hindi po talaga si Tolentino ay nagpapakatuta kay Duterte. Katulad rin po natin siya na nabudol ni Digong na ang akala natin yung mga matatamis niya at mga malamakabayan na mga pangungusap nung panahon niya, maski nung campaign period noong 2016. Totoong para sa Pilipino po, Trages. Iyon pala, 'di ba? Para sa China. Nabudol nga eh. That's the right term for that. 'Di ba? So hindi naman po pwedeng tayong mga nabudol, tayo pa ngayon na magbakbakan. 'Di ba? So dapat magkaisa tayo. Nakita niyo naman ginawa ni Tolentino, ni-reveal niya 'to. Sino po bang mapipinsala rito? 'Di ba? Hindi ba ang mga Duterte? Kasi alam naman natin na talaga naman pati yung Team Suka na yan ay ginagastusan ng China ang kampanya. Bakit? To protect the Duterte. Pangalawa, pagka meron tayong 100 mahigit ng mga senador at sa Kongreso makuha ng mga Duterte yan, ang mayorya, ang ending nito, napakadali na. Baka magpasa pa ng batas yung mga yan o ng panukala na inilelet go na natin ang West Philippine Sea. Diba? Tandaan nyo, napaka-crucial po ng 2025 national midterm election. PBBM last 3 years niya na to. Ang tignan po natin dito after 3 years na to, the remaining 3 years ng term ng mga magiging bagong senador, mga marire-elect ngayon. 'Di ba? Tapos ang maging presidente, magkamali tayo, ipanalo pa natin ang isa pang Duterte, si Sara o kaya si Isko. Tapos ang buto-buto. 'Di ba? Doon mangyayari yung sinasabi ko. Pakapanukalang batas pa lang, urgent bill na agad. 'Di ba? Ng China puppet president after 2028. Na kung saan yung mga iboboto natin ngayong 2025 na mga senadores, sila po ang mga magiging kasangkapan ng China rito para maisulong yung kanilang interest diyan. 'Di ba? Lahat po ng nandiyan, lahat ng mga features diyan sa West Philippine Sea, mawawala ho yan sa atin. Sa isang pagkakamali lang, sa isang katangahan lang na makisawsaw tayo
sa awayan ng Marcos Duterte sa politika. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, do not vote wisely anymore. Bumoto na lamang po tayo. Total, palpak tayo lagi sa vote wisely. Bumoto tayo ng ayon po sa kapakanan ng ating bansa at sa ating interes. Diba? Kung ano yung maganda para sa atin, na hindi po masisira ang ating integridad, hindi po mangingibabaw ang interes ng bansa na nangaagaw ng ating mga features. Diba? Dapat ganun ang gawin natin, regardless kung ano ang ating political color, kung ano yung sinong ating sinusuportahan. Pag pinag-usapan natin ang interes ng ating bayan, iira lang po ang isang kulay doon. Ang lahing kayumanggi, ang Pilipino. Dapat po ganun tayo mga Pilipino Diba? Hindi yung, bala kayo, basta boto ko yung Team Suka kasi yari kayo kay Duterte pagbalik nun. Hindi naman si Duterte yung mananalo dyan Diba? Team Suka rin yan, mga bobo yung iba dyan, mga sabi ko nga sa inyo, matinulang dyan, nung may alam, Norberto Gonzales. Yun lang talaga. Sa lahat sa kanila dyan, Norberto Gonzales lang. The rest, wala. Atty. Vic Rodriguez, bitter. Out of bitterness lang naman laban nun O si Bondok, di ba? Kamoting abogado naman. Nilampaso lang din nilampaso lang ni Heidi Mendoza. Di ba? Now, going back dito, booking na booking po rito sa Senate hearing na to. At may ebidensya. Di ba? May mga ebidensyang pinakikita etong si Tolentino. Di ba? Kaya sa akin, mga kapatid, isa po yan sa dapat nating iboto. Isang tao na nasubukan na rin natin, bukod sa mga paninindigan niya noon, na kontrahin, ikundina ang ginagawa ng China, makapagpasa pa siya ng batas na naging dahilan kung bakit nagkaroon na mismo na mababasa mo na, literal makikita mo sa mapa, sa Google Map, ang West Philippine Sea. Ang dami na pong mga naging kaalyado ng Pangulo natin. Ang dami na mga marami tayong kongresista, marami tayong mga senador. 'Di ba? Asa ng mga uniteam senators? Wala po ni isa ang naglakas ng loob na na gumawa ng ganitong klaseng panukalang batas. 'Di ba? Ngayon, 'di ba? Isa pa, maaga pa nilayasan na ni Tolentino ang mga Duterte. 'Di ba? At dahil po diyan, dahil po diyan, ang nakikita ko ngayon dito, kaya po naman etong si Inday sumusugod-sugod sa Maynila. Yan ho yung isang dahilan diyan. China. Ito, pakinggan nyo to. Para atakihin ang maraming personalidad. Mismong Chinese Embassy umano ang nagbayad ng halos 1 milyong piso sa isang marketing solutions company sa Pilipinas noong 2023 para mag-operate ng troll farm o keyboard warriors. Ayon yan sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Francis Tolentino sa isang Senate hearing. Ang siste, daan-daang fake social media accounts ang ginawa ng kumpanya para ipakalat ang iba't ibang mensaheng iniutos ng China. Yan yung mga panahon na yan, yung kasagsagan talaga ng gulo diyan sa West Philippine Sea, na kung saan kasi nakakahakot si PBBM ng international attention. Tapos marami mga nakikisimpatya sa atin, di ba? Yan yung mga panahon na yon. At ang panlaban ng China ay yung mga keyboard warriors. At mag-post ng mga negatibong komento laban sa mga government officials na tumutuligsa sa China. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ipinagmalaki pa raw ng kumpanya sa accomplishment report nito na higit 50,000 na ang followers ng troll accounts nito. Sinisikap ng Newswatch Plus na kunin ang panig ng Chinese Embassy pati na ng private company.
Ayon kay Tolentino, marami pang ibang kumpanya ang binayaran ng China para sa disinformation at influence operations. At ayon sa National Security Council o NSC, ganito talaga ang gawain ng China. Ang labanan po kasi ngayon, Mr. Chairman, is a public opinion. It is part and parcel of what they call as United Front work. May mga indikasyon rin daw na kumikilos na rin ang Beijing para impluwensyahan ang magiging resulta ng halalan sa Mayo sa pamamagitan ng pagpapakalat ng paninira sa mga kandidatong anti-China. That's what I was saying dati pa. Diba? Ganun ang ginagawa nila. Titirahin nila ng fake news. Kaya nga, dapat kako, ang ginagawa ng admin natin, inaasikaso yung mga yan agad-agad. Fake news ka. Yung sinabi mo fake news, yung binalita mo, hindi ito opinion mo. Diba? O kaya opinion mo to, then dapat mong patunayan tama ang basihan ng iyong opinion. Kasi kung mali ang basihan ng iyong opinion, mali rin ang iyong sasabihin. Papaano po kung honest mistake? Eh di ganun, honest mistake yan eh. Nagkamali ng naging basihan. Pero kung kilala naman ng influencer, tapos talaga namang consistent sa mali-mali ang info, nako, alam nyo na yan. Diba? Nagkakakitaan niyang gawain na yan, na manira ng manira gamit ang mga maling impormasyon. Dapat yan nakakastigo. Diba? At papuri naman para sa mga kandidatong pro-China. Ang napapansin kasi namin, when there are statements coming from the Beijing, they are amplified by local proxies here in the Philippines. So kung ano yung script na nanggagaling sa Beijing, yun din naman ang sinasabi nila dito sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, may hawak itong listahan ng mga local proxy. Kabilang na ang nasa 10 social media influencers na kasabwat umano ng China. Kaugnay naman ang isiniwalat ni Senator Francis Tolentino na kumpanyang binayaran umano ng China para mag-operate ng troll farm. Iimbestigahan daw yan ng National Bureau of Investigation. Tama, di ba? Tsaka sa Kongreso. Anong petsa pa ho yun? Yung tinanong doon sila, Attorney Trixie et al., kung kailan yung punta nila ng China. Matagal na yon. Pero palagi hong ginagawa ng China yon according to them. Anong tinuturo sa kanila daw? Tinuruan sila gumamit ng short videos. Ako hindi ako naniniwala. Kasi natuto kong gumamit, natuto tayo, maraming Pilipino natutong gumamit ng Reels. Hindi kailangan pumunta ng China para matuto ng Reels. Diba? Maraming mga taga-probinsya, maraming mga walang pinag-aralan na nakakapag-reels, mga short videos. So, ano yung itinuro sa kanila? Ano yung sineminar nila? For 2 weeks, yun lang short videos? It's fucking bullshit. Right? Tapos anong resulta? Halos lahat ng mga yon. Makita niyo yung mga column nila, puro mga pro-China. Diba? Lalo yung isang grupo, yung GNTR. Ay, nako. Maririnig niyo yung kanilang mga narrative. Mayroon pa ron mga Marcos loyalist dati. Ngayon, mga Marcos ololista na. 'Di ba? Mga tuta na ng China. Sabi nga ni JV, 7M daw ang bayaran eh. Ito yung interview ni Mami Peng. Thank you. Nakita ko to sa GC nga eh. Ayan. Sana po kayong matinag at patuloy ko po pinaglalaban. Kagaya nga po nito, nirabas ko po yung mga records kung paano binabanatan ng China si Presidente Marcos. Nilakas ko po kahapon at patuloy ko po pinaglalaban ang pagkontra sa panglilinlang ng China para pagbabagsakin ang administrasyong Marcos. Hindi po tayo matitinag dyan. Sa palagay ko ngayon, si Senator Tolentino na ang gumagawa niyan. Si Senator Parang may pinatatamaan to Alam niyo ito actual interview po yan. Actual interview ni Mayora Peng ng Selda 14 kay Senator Tolentino. Sa Pangasinan yan, nung nag-cover siya ng alyansa. Alam niyo kasi merong option ito, medyo nanayo balahibo sa paninindigan ni Tolentino, sa totoo lang. Kasi may option si Tolentino eh. 'Di ba? Pwede niyang gayahin si Camille. 'Di ba? Sabi niya, hinuli ko talaga siya diyan. 'Di ba? Salamat, madam. Yan si Mayora Peng, kay lolo ko diyan. Thank you sa interview na to. 'Di ba? Kasi tingnan niyo
Kaya pwede niyang gayahin si Camille eh. 'Di ba? Mag doble cara. Total tatak niya 'yun, sabi nung iba. Oh. Mainam nga 'yun eh na mas layasan mo. Katulad ko, so avid supporter ako ni Digong, ba't ko nilayasan noong 2023? Bah, ako na nga ang tanungan ng ibang mga DDS vloggers eh, na anong gagawin natin dito? Paano to? Winaterkano na naman tayo. Yung mga agreement ni Tatay Digong, paano ba yun? Oh. Ay nako. Diba? Ito pa. Ngayon, mas pinili ni Tolentino manindigan sa panig po ni PBBM. Kahit nang sabihin pa natin na magiging unpopular siya sa side ng mga Duterte supporters, pero kung manindigan siya para sa mga Duterte, para sa China, nako, aangat ang survey niya agad. Totodo agad yan sa False Asia at saka sa sa kabilang survey, di ba? Oh. Pero nanindigan sa tama yung mama eh. Tolentino lang po patuloy na dumidiin sa ginagawang trolls, paglilinlang at pagyuyurak sa ating soberanya ng China. Yan. Isang tanong lang po, Senator. Maaasahan po ba namin yung loyalty nyo kay PBBM? Nakikita nyo na ngayon, pinagtatanggol noon. Pati yung pagtaas ng bigas kahapon. Diba? So siguro, makikita nyo ngayon, ang tumindig lang sa Senado para sa ngayon, kahapon, kamakalawa, para sa laban sa isang malaking bansa ay si Paul. At pag-search nyo sa news, kung si Paul lang ang tumindig, di ba? At inilabas ko lahat yung pruweba na ito ay mga sensitive na information. Salamat po. Saan po namin kayo? Salamat. Okay, salamat. Mami Peng. Di ba? Yung tanong, sabi, agree, pinatunayan ni Tolentino ang pagiging makabansa at pagsuporta sa taong bayan na tama ang ginagawa niya. Diba? Yung tanong naman dito na paano naman yung what about the impeachment? May sinabi siya dati na hindi niya gusto yung impeachment, ganon. Alam niyo, that's very, very early. Hindi talaga appropriate na na sabihin agad nila na ala Robin Padilla na i-impeach ko yan. Diba? Yung kay Robin, impeachment, ito boto ko doon, no po. Diba? Inappropriate din naman sabihin na pagka nag-impeachment, yari sa akin yan si Sara Duterte, hindi po magaling, hindi po matinong judge ang ganong klase. Hindi po tama yung ganon. Hindi rin ako pabor ng sabihin na, pagka naging senador ako, kaya dapat boto niyo ako, sibak sa akin si Sara. Hindi po tama yung ganon. Mas gusto ko pa yung paninindigan ni Erwin Tulfo. Hindi ako pumirma doon sa impeachment. Bakit? Kasi alam niya na magiging judge siya sa impeachment, 'di ba? So gusto niya ang imahe niya hindi siya pagdududahan na one-sided, na babase ang desisyon niya doon sa mga ebidensya na ilalatag. And besides, these men are both politicians, both in the legislative departments. 'Di ba? Nakikita nila, nasusubaybayan nila. Tamad lang, parang si Bato de la Rosa lang ang hindi updated sa nangyayari sa legislative department. Kaya, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa usapin ng impeachment, naalala ninyo yung mga nakaraang mga impeachment, lahat po yung mga yon. Nagsabi sila na hindi ako pabor sa impeachment ni Corona. Hindi ako pabor sa impeachment ni ganito. Pero ano hong ending? Di ba lalo yung sa Corona case? In-impeach nila si Corona. 3 tao lang ang nanindigan. 'Di ba? Pagka ganyan kasi, pangit kasi yung sasabihin kagad, this is my decision. Shit, di pa nga kayo nakakapag-take ng oath na kayo ikaw yung magiging isa sa mga magja-judge. At ano yun? Matalino si Tolentino. Kailangan natin ng mga abogado bilang mambabatas. Ang mambabatas po dapat nakakaintindi ng batas, 'di ba?
para ho masabi natin talaga na marunong gumawa ng batas. Yan po ang kailangan natin. Kung hindi naman ito abogado, dapat po may napatunayan na siya na alam niya ang kanyang pinapasok na trabaho. Pinag-aralan yung kanyang trabahong papasukin. 'Di ba? Like nito ni Erich, ni Erwin Tulfo. No. Ako nga nangihinayang ako ron sa isang naging DDS candidate eh. Nangihinayang ako ron kasi magaling talaga yun eh. Kaya lang gagawin natin. Pinili niya na maging kandidato ng mga tuta ng China. 'Di ba? Si Norberto Gonzales. Basa ko kanina rito, sabi ni Mami Peng, ayan pinakilala pa niya ako, asawa niya. Congrats. Congratulations. Alright. So, iwan na nga muna natin to. Ayan diretsahang tanong yan. When it comes to loyalty. 'Di ba?